Hello guys, in my previous video, sinabi ko na i-share ko kung paano mag-arrange ng battery cylindrical na matataas ang mga ER resistance. So, ang una kong gawin, i-check ko muna lahat yung ER resistance. So, for example, ganito. So, 0.5 milliamps. Napakababa, which is maganda, good quality. Ito. So, 0.5. Yung 0.5 magsasama at 0.6 kung walang 0. Kung walang 0.4, kung ang range ay 0.5 to 9 o for 0.5. So, kung mga battery ko guys, mga mababa yung mga mababa ang AR resistance, ranging according to this 47 milliamps. So assuming na lang ito 4 milliamps, lahat itong apat 4 milliamps, right? And then itong apat naman 5 milliamps. Ano, select rin natin force. So itong negative. So itong apat na 5 milliamps. And dito naman 4 milliamps. Dapat. Tapos sa gitna 7 milliamps. Yan. 4, ito naman yung 5, ito yung 6, and then 7, ito naman yung 5, then 6, then 7, then 7. Yun po ang arrangement ko. Bakit ganun ang arrangement? Kapag nag-discharge and charging yung battery, let's take to charging first. Kapag nag-charge yung battery, ang input na battery dito na side, sa positive and negative, una yung aangat ang voltage. Dito malayo to, mag-travel pa yung voltage at ang energy. So dito yung unang aangat, ma-detect ng BMS. Tapos kung dito nakalagay yung high resistance, which is mababa na yan ang capacity, so ito yung unang mapo-fall. Tapos nandito sa gitna yung mga low resistance, which is higher capacity pa. So dito yung mabibehind. Yun ang arrangement ko. In discharging naman, sa input and output cell, sila din ang mag-carried out sa total EH ng battery pack. So mas maganda yung higher resistance dito sa gitna, ang low resistance dito sa gilid. Kung ang ranging ER resistance na nabili nyo ng battery from 8 to 12, so yung 8 yung dito sa input and output side, tapos yung higher resistance like for 11 and 12 dito sa gitna. Yun ang arrangement ko. Tapos active balancer, medyo bibili ka ng mataas na active balancer. Hindi naman perfectly na ma-eliminate ang unbalanced cell kasi mataas na yung ER resistance, pero hindi ka magkaka-trouble sa charging dahil yung arrangement nakakatulong, plus active balancer. Experience ko yan nung Shopee pa ako bumili. Meron akong isang battery pack dito, 130 EH and 24 volts at 27 volts na cut off na siya. Tapos pag check ko, yung ibang group ng battery is 3.4. Yung iba naman dito sa gilid 3.6, dito 3.65, 3.65 dito 3.3,
dito sa gitna 3.3 at 3.4 at 3.5. So umabot na sa pero declared ng ECC 28 kahit may active balancer. So ang ginawa ko, nirepack, gumastos na ako ulit, nirepack, in-arrange ko, binago ko yung disenyo. Yung lower resistance dito ko nilagay sa in and out. Then yung higher resistance dito sa gitna. Ngayon wala na, hindi na ako nagka-problema. Maganda na ang LiPo4 battery ko na 32700 130 Ah. So that's my experience guys. Yung mga senior ko na mga tips based on my experience yan. Countermeasure ko yan sa mga mali na nagawa ko. So guys, see you to my next video on building this 12 volts 100 battery pack. Thank you for watching.